Sabi po, Joshua chapter 1, verse 2. Kahit anong version po, sabay-sabay po nating basahin in 1, 2, 3. Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Bago po tayo maupo, pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Good morning. Sa kabila naman po, good morning. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Sa mga kasama po namin online, magandang umaga po sa inyong lahat. Last Saturday po, Pastor David Fernandez was here. Nag-seminar po siya. Tapos ang sabi po niya, kinall out niya po, no? Si Moses po is a great leader. Tama po ba? Kilalang leader po si Moses. Tama po ba? He's actually in the conversation po. Sino yung pinakamagaling na tagapamuno ng mga Israelita? Si David ba? Si Solomon ba? Sino? Yung iba po sabihin si Moses. Iba sabihin si Joshua kasi tinawid sila. But he's there. He's in the conversation. One of the best leaders of Israel. Pero po, ano yung title niya? Moses, my servant. Distinct to. Pag sinabing Moses, lahat kilala. Even in the New Testament, nagre-reverberate po yung pangalan ni Moses. And yet, ang title po niya, hindi po Moses the Great. Hindi Moses the Amazing. Ano po sabi ni God? Ano yung title na binigay sa kanya ni God? Moses, my servant. Imagine niyo po, gano'n nakadakila yung ginawa niya. Pero ang title na binigay sa kanya ng Lord, my servant. Marami po sa atin, bakit tayo hirap sumunod sa Panginoon? Bakit hindi tayo makasunod dun sa mga pinag-uutos po sa atin? Because we feel, ba't ako susunod dyan? Ikala ko ba, dapat ako nga yung binibless. Dapat ako nga yung Pag nag-pray ako, dapat ako nga susunod eh. We feel this entitlement po, no, na dapat tayo masusunod, hindi tayo susunod. Pero, tama po ba yan? Sa New Testament po, pwedeng dahilan na ba? Pastor, sabi sa atin ni Jesus, di ba, hindi na tayo slaves. Friends na yung tawag sa atin. Tama naman po, di po ba? Si Jesus mismo nagsabi, I no longer call you slaves, but friends. Pero bakit po? A verse prior to that, yung caveat po doon, yung friends niya sumusunod sa kanya. Follows my command. A great hindrance po talaga for us to fully take hold of tomorrow is that most of us nahihirapan tayo tumanggap ng utos. Magaling tayo magbigay. May kakilala po ba kayong magaling mag-utos? Ayun, no? Kakatinginan na. May kakilala po ba kayong magaling mag-utos? Yung hindi mo pa, di ba? Punta ka nga sa CR, kunin mo yung isang doon, yung sabon doon, hindi ka pa nakakaisang hakbang, tapos pakikuha na rin yung Most of us are great at giving instructions, giving directions, pero hirap tayo pag papunta na sa atin, tayo na yung ida-direct. Pero alam niyo po, the fullness and the bountiful blessings of the Lord na pinrepare po niya para sa bawat isa po sa atin is found as we follow the direction na binibigay po ng Lord. Ganda nga po eh. Bakit? Kasi meron tayong
directions. Meron tayong, alam niyo po yun, meron pong tayong nare-receive from the Lord. Yung iba nga wala eh. Ngayon pong umaga na to, we're going to talk about being directed. Meron pong gumagabay sa atin. So when we talk about directions, ano ba? What do we mean when we say directions? Di po ba? Pag sinabi nating direction, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Tignan po natin, ano yung pwede po nating makuha sa verse na to. No? When we say direction, what does that mean? Una po, direction meaning yung detailed instruction from the Lord. God's direction, His instructions are very clear and direct. Tama po ba? Malinaw pag ang Lord ang nag-utos. Walang sugarcoating. Nung kausap niya po si Joshua, sinabi niya yung need. He said the need, wala na si Moses. He said kung sino yung papalit kay Moses. And then, paano sila makakatawid? Breakdown po natin. What is the pressing issue at the time nung kausap po ni ni God si Joshua? Ano po yung pressing issue? Wala na si Moses. Yung goal po nila makatawid. Ang goal po nila makatawid sa promised land. Pero ang problema po, wala na si Moses. Ang laking vacuum po nun. Bakit po? Kasi, sabi ko nga po kanina, di ba, Moses is in the conversation ng pinakamagaling na leader. Isa sa pinakamagaling na leader ng Israel. Wala na. Big deal po ba yan? Yes. It's a big shoes to fill. Over the years po, I have seen so many people po na they would attend church, they would enjoy church. Pero pag nawala na po yung kasama nila sa church, mawawala na din sila. Pag wala na yung nanay nila, na kinukulit sila, hindi na rin sila attend. Pag wala na yung kaibigan nila, hindi na sila attend. Meron pa nga po nabusted lang hindi na rin natin sa church. We have po these safety blankets na yung service natin sa Lord, pag natisod yung nanay natisod sa pastor, yung buong pamilya hindi na maglilingkod. Meron pa po akong kilala. Nagkatampuhan sila sa loob ng church. Buong pamilya ayaw nang umaten. Nung nawala po yung tatay, ayaw na nilang umaten. Okay lang. Why? Because we have these safety blankets na doon nakapako yung pong service natin, doon nakapako, pati yung attendance natin sa church, pati yung pagpipray natin, even our faith. Marami po, even the Israelites, their faith that they can cross the Jordan River papunta doon sa promised land, nakapako din po kay Moses. Inalis ng Lord si Moses. Sanay na sanay ka, tapos nawala. Pero babagsak po doon, it's not about the personality. It's not about the people around us. Pag si Lord po yung nangako, mangyayari pa rin yun. Hello po? Pag si Lord yung nangako, kahit sino yung nandyan, sino yung wala dyan, pag si Lord ang nangako, mangyayari pa rin po yun. Okay po? Tignan niyo po yung katabi niyo. Sige po, tignan niyo po yung katabi niyo. Huwag mong iasa sa tao. Sige po, sabihin niyo. Huwag mong iasa sa tao. Nung binigay ni Lord, sabi niya, eto yung need, wala na si Moses. Sinong papalit? Si Joshua. Ang papalit sa kanya. Sino pong kausap ni God? Si Joshua. Sipin niyo po, kung ako si Joshua, nagka-quiet time ako, sabihin ng Lord sa akin, ikaw papalit kay Moses.
Anong lakas ng loob ko paglabas ng prayer room ko na, okay lahat, ako nabas nyo. Pero confident po siya, bakit? Nakarinig siya from the Lord. Kinonfirm ng Lord sa kanya mismo na siya po yung papalit kay Moses. Joshua was specifically and personally dealt by the Lord na siya talaga yung papalit. Alam niyo po, insights and revelations, darating po sa atin yon. And most of the times, yung pong binabasa natin, yung nadidinig po natin sa mga preaching, hindi po yun para sa katabi nyo. Para yun sa'yo mismo. Alam niyo po, yun yung pag may nabanggit na, uy, sumunod. Uy, sumunod ka daw. Pag may sinabing makulit, it's about you. The insight that you receive, most often than not, para sa yun, ikaw yung tinatama ng Lord. Ikaw yung tinuturuan ng Lord at that moment. Unless, and otherwise, sabihin ng Lord, sabihin mo kay. Pero si Joshua po, alam niya. Very specific ang Lord eh. Clear. Kaya po si Joshua, hindi siya, alala niyo po, di ba? Paano naman ako? Lord, hindi ko kaya yan. Yung kapatid ko andito. Oh. Wala siyang ganun eh. The directions of the Lord are detailed instructions. Ano yung need? Sino yung papalit? Sino yung tutugon? Sa church po natin, ang dami po nating need. School po natin, ang daming need. Sinong tinatawag ng Lord? Sinong nakakarinig ng pangangailangan? Hindi po yun para sa iba. Para talaga yun sa'yo, para marinig mo. And then how do we do it? How do you do it? Ang laki po nung need, ang laki po nung goal, ang laki nung pangarap. Ang laki po nung pangako ng Lord eh. How would they do it? How do we follow God's instructions? Alam niyo po, sabi lang ng Lord sa kanya, sa verse 8, diba? Meditate on the law. Meditate on what has been given unto you, day and night. Sa laki po ng pangako ng Lord, sa laki ng instructions niya, kailangan pa rin nating bumalik dun sa salita po niya. Kasi yung pong salita ng Panginoon, hindi lang naman po yan puro talinghaga, hindi lang po yan mga karunungan. Even instructions, even insights, even inspirations, even rationale in life. Paano? Bakit? Sino could be found in the word of the Lord? Paano po sila makakatawid? Ang sabi ng Lord sa kanila, faithfulness. Meditate on the word, on my word, day and night. As if God is saying to Joshua, alam mo, hindi mo naman kailangan na mag-isip ng matindi. Hindi mo naman kailangan, alam nyo yun, maging super military, cutting edge. Hindi po eh. Gets ko na. Naisip ko na kung paano kayo itatawid. Magbababad ka lang sa salita ko, magbababad ka lang sa presensya ko. Nag-overthink ka pa. Hindi na. Naisip ko na ano gagawin mo. Alam ko na gagawin mo. Magbababad ka lang salita ko sa presensya ko. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sige po, tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo sa mga pangangailangan mo. Sige po, sabihin niyo. Pag ayaw tumingin, bilingin niyo po yung mukha. Sabihin mo, sa mga pangangailangan mo. Hindi mo kailangang mag-overthink. Alam na ni Lord yung gagawin mo. O balikan mo po sa kanya. Balikan niyo po yung nagsabi sa'yo, sabihin mo, magbabad ka lang sa presensya niya. Di po ba? Alam niyo po, we can definitely differentiate po, no? Yung tao na
3 years na nag-gym, tapos mga 3 to 4 times a week na nag-gym. Consistent talaga for 3 years. Tsaka yung mga 1 buwan pa lang, tsaka 1 oras nag-gym. Tama po ba? We can tell. Tama po. Yung 3 years na nag-gym, tapos 1 beses pa lang nakapasok sa gym. Pero mas madalas sa Samgyup. Samgyup. Tama po ba? Kita natin, it shows. Ganon din naman po, yung mga nagbababad sa salita ng Panginoon at sa hindi, it shows. Doon po sa may pananampalatayang matatag at doon sa wala, doon sa nananatili, sa hindi, it shows. Pwede nyo pong madaya yung iba, pwede nyo pong pakitang gilas, pero the test of time, it shows. Gusto po nating makatawid, gusto po nating panghawakan the promises of the Lord. Instruction sa man na ang Lord eh. Babasahin na lang natin, i-meditate na lang natin, ipapamuhay na lang natin. Ba't ang lakas ng loob mo? Bakit? Binababad ko sa prayer eh. Binababad ko sa presensya niya eh. Alam ko na gagawin ko eh. Pwede niyo pa bang tignan yung katabi niyo ulit? Sabihin mo, it shows. When we say direction po, hindi lang po ito detailed instructions from the Lord. Di ba? Sa navigation, ginagamit din po ito. When we say direction, ito po yung determined destination. Papunta saan? Papunta kanino? Yung pong pangako ng Lord, saan? Saan makikita? Kanino mapupunta? Pag binalikan po natin yung verse, di ba? Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, where? Across the Jordan River, into the land. Papunta kanino? To the land I am giving them. Papunta saan? Papunta po saan? To the promised land. Across the Jordan River, to the land of Canaan, their promised land. Meron po bang opposition dun sa pangako ng Lord? Meron po bang tumututol? Meron po bang kumukontra dun sa pangako ng Lord sa mga Israelita? Meron. Dami nga po nilang lalabanan eh. Di po ba? Tapos ang matindi po, hindi lang sila hindi sila unknown na mabubulaga yung kalaban. Dahil they are making waves and stories and rumors po, bago pa sila tumawid ng Jordan River, yung mga tao po in Canaan, yung alert na sila heightened na. May kilala po kayo yung masyadong nag-aalala? Tapos pag, ano pag ginagawa? Diba? Nanakit pa nga yun eh. Bakit? Kasi, bagabag na siya, takot na siya. Tapos biglang kakalabitin mo sa likod, sapok ka nun. Sila po, nasa kabila pa lang ng Jordan River, nakakarinig na sila ng balita na itong mga to, Israelita, grabe itong manakop eh. Tapos, makakatawid. Mas ready tong makipagbakbakan. Bakit po? Heightened yung alertness nila eh. Heightened yung sensitivity nila eh. Tapos kukunin yung lupa nila. There are oppositions po talaga. Hindi lang po yung external factors, no? Pati within amongst them. Lahat po ba sold out na talagang makakatawid sila? Hindi po eh. During the time of Moses nga po, di po ba? May nagsabi, masarap pa dun sa Egypt, may sibuyas kami.
Meron din po mga kontrabida amongst them eh. Alam niyo po, tomorrow, taking hold of tomorrow and walking into the promised land na pinangako po sa atin ng Panginoon. You cannot go there, you cannot claim the tomorrow, nangingitian mo lang lahat. Bakit po? There are times you have to fight and face the opposition. There are times po that you have to make the difficult conversation. Yung iniiwasan nyo po ng mga pagdidesisyonan, pagdidebatian. Alam niyo po, if you want to take hold of tomorrow, you have to make those conversations, kahit mahirap. You would struggle to move forward, pero kailangan po nating humakbang pasulong. Totoo naman po yun eh. That we live in this world na hindi lahat magiging masaya pag masaya ka. That's the reality. May mga tatarang, bakit yan? Bakit siya pa? Kilala ko nga ano yun. Tama po ba? And you have to face those reality. Tapos hakbang ka lang talaga. Ang maganda lang po, kahit ayaw nilang lahat, ayaw nung nasa paligid mo, pag ginusto ng Lord na doon ka dalhin, hindi yun mapipigilan. Kung gusto kang dalhin ng Lord sa rurok ng tagumpay, kung gusto kang dalhin ng Lord kung saan mang lugar, saan mang kumpanya, saan mang subdivision, saan man, kahit ayaw nung nasa paligid mo, pag gusto ng Lord, dadaling ka niya doon. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Hindi ka mapipigilan. Sabihin po, hindi ka mapipigilan. Gusto ni Lord eh. Di po ba? Gusto ni Lord eh. Papunta po kanino? Papunta po kanino? Papunta saan? Gets na natin. Towards the promised land, di po ba? Papunta kanino? Para kanino? Para sa mga Israelita. Lahat po tayo, we have this context po nung personal po, no? Ano yung promised land natin? Ano yung pangako sa atin ng Lord? Ano yung, someday gusto ko to. Someday, ito na yung makakain ako. Someday, ito na yung bahay namin. Someday. Tapos yung pangarap na yun, binigay sa'yo ng Lord. Yung pinangako sa'yo ng Lord. To the Israelites, ang sabi po, to the land I am giving them. Sinong sila? Doon sa mga tatawid po. Doon sa susunod sa Panginoon. Kahit mayroong opposition sa kabila, lalaban sila. That they would cross the river. Kahit matindi yung alon, kahit rumaragasa yung agos, tatawid sila. The promise is so powerful na lahat tayo tatawid. Kahit po yung mga Reubenites, yung pong mga nasa tribo ni Gad, GAD po hindi po GOD. At saka po yung kalahati ng tribe ng Manasseh. Sabi nila, eto may bahay na kami dito, may subdivision na kami, nakahati na kami, dito lang kami talaga. Pero tutulong kami, tatawid din kami. Significant po yun. Bakit? Kasi alam nila, pag hindi sila tumulong, may hirapan pong makaabante yung mga kasama nila, mga ibang Israelites. At pag natalo yung mga Israelites sila din makukubkub ulit sila. Alam niyo po, napakaganda po, help your neighbors. Di ba, basic lang? Tulungan mo yung katabi mo, bakit? Pag guminhawa buhay niyan, magiging blessing din yan eh. Magiging blessing sa'yo, magiging blessing sa pamilya, magiging blessing sa paligid natin. Pero balik po tayo, no?
the blessing po, the promised land is to be given to them na susunod po sa Panginoon. Doon po sa mga tatawid. Pero minsan matatanong ka ba, sulit pa ba to? Parang, sulit pa ba yung pagod ko? Sulit pa ba yung intay ko? Yung tanong nga po sa akin, parang, paano yung inaangad mong someday, hindi naman pala dadating? Paano hindi naman pala mapunta sa iyo? Naisip mo na ba yun? Yung pinagpipray mo matagal, tapos hindi pala darating. Pero pumasok po ba sa isip niyo yung pinagpipray niyo ng katagal-tagal, tapos pumapasok na sa loob niyo na, mangyayari pa ba to? Paano kung hindi mangyayari to? Sayang iniyak ko, sayang yung pinagod ko, sayang ginastos ko. Pero alam niyo po, as God reassures the Israelites, God is reassuring us na yung pangarap po natin, yung pangarap po nila, yung pangako sa kanilang Lord, kahit too good to be true, sobrang laki, parang imposible, parang hanggang pangarap lang siya, na kahit na po, yung the odds are stacked up against us, ang daming hadlang, ang daming problema, ang daming kakulangan, kakapusan, pero pag pinangako ng Lord yun, mangyayari yun. Ulitin ko po kahit mahirap paniwalaan, parang ang laki masyado. The promise has been given. And if you follow the instructions, makikita po natin, mahahawakan natin, yung mga dati nating someday. To those whom God has given His promise, mahahawakan po nila yun. They can have it someday. Claim it in faith po. Bakit? Si Lord na nga ako eh. Okay lang po ba? Lalakasan natin loob natin. Sasabihin natin to with faith. Yung mga pinangako ng Lord sa atin. Okay lang po ba? Tayo lahat. Tayo lahat. Ano po yung promised land nyo? Ano yung pinangako ng Lord sa inyo? Sige po, sabihin, alalahanin niyo po personally, within you, ano po yung pinangako ng Lord sa inyo? Ano yung pinagpe-pray niyo? Naisip niyo na po? Naalala niyo na yung pinangako sa inyo ng Lord? Ano po yung in-claim niyo na promised land niyo? Okay lang po ba? In one simple gesture, sisigaw lang po natin, mine, okay? Akin! Bakit? Pinangako sa inyo ng Lord yan eh. Pwede po ba, let us claim it with faith. Amen po ba? Isipin niyo po, alalahanin niyo ano yung pinangako ng Lord sa inyo. Then we will shout, mine. In 1, 2, 3, mine! Mahina. Yung ba nananampalataya na mangyayari yun? Mahina. Ulit po tayo Ano yung pinangako ng Lord sa inyo? Gusto niyo po bang makuha? Gusto niyo mapunta po sa inyo? Pagtatrabahuan niyo? Ano yung pinangako ng Lord sa inyo? Naalala niyo na po? Naniniwala kayo? Pagtatrabahuan niyo? Bakit kayo mahihiya? Pwede po ba natin itong, with faith po, i-claim natin. Bibilang po ako 3, and then we will shout, mine. Okay po? 1, 2, 3, mine! Akin to, bakit? Pinako ng Lord sa akin eh. Tapos pagtatrabahuan ko to. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Sige po, puno mo tayo.
Minsan tayo din po deceive. When something is too big, something is too good, feeling natin fake na kagad eh. Pero alam po, God understands if you feel anxious about this. If you feel doubts, parang inip, it's okay. But God cannot be hindered by our doubts. Alam ko po, nahihirapan kayo. Alam ko po, mapapagod tayo. Alam ko, masasaktan tayo as we walk towards the promised land. Pero alam niyo po, God cannot be hindered by our doubts and fears and anxiousness. Pero alam niyo po, kailangan nating tumawid. Kailangan pa rin nating tumawid. Kailangan pa rin nating humakbang. Takot ka, hakbang ka pa rin. Pagod ka, ihakbang mo pa rin. Naiinip ka na? Friend, hakbang. As we close po, sa English language po, may tinatawag na noise. And this noise hinders yung pong line of communication. Yung pong from the speaker papunta sa inyo, minsan hindi po nagigets yung sinasabi ng speaker. Bakit? There are noise. May dalawang types of noise daw po. External noise. Yeah? Nagsasalita ako dito, biglang si Joanna, pindot yung play. Hindi naman nangyayari yun. Di ba? Minsan, di ba, gusto mo magbasa ng Bible, o kaya po nakaraan, nagkaklase ako, biglang merong may tumutunog na musiko. Hinto yung klase kasi, teka lang, palampasin muna natin tong parada. External noise po yun. Nahihirapan po ako magbigay ng instruction at yung mga estudyante ko, imbis na boses ko yung nadidinig, yung musiko yung nadidinig. External noise po yun. Meron din naman tinatawag na internal noise. Hindi naman ganong kaingayan sa labas. Hindi naman po maingay yung paligid natin, pero bakit hindi mo naintindihan yung tinuturo ng pastor at that morning? Wala naman nagdadaldalan, pero yung nadidinig mo sa pastor, internal noise could be antok ka lang talaga. Meron po ba sa inyo antok na? Yung iba, di ba, may palabas, may commercial pa po na yung bakit hindi naiintindihan yung teacher? Kasi gutom na. Tapos nakikita niyo yung teacher niya mukha ng lechong manok. Yung ibang internal noise po, alam niyo kung ano? Nahugot ko ba yung saksakan ng plancha? May nagsilong kaya nung sampay ko? Asa na naman kaya yung asawa ko? Anong oras na? Marami po na internal noise, uri ng internal noise, and it blocks the communication from the speaker to the listeners. Marami nga po nagsabi, di ba? Mga cellphone na yan, kaka-cellphone na yan, di na makadinig ang anak ko. External po, di ba? External noise. Pero alam niyo po, study shows, tsaka pag tinignan naman po talaga natin, external noise, mas mahina pong klaseng noise yan. Minsan po, pinipili na lang ng mga tao, pinipili ng anak nyo, pinipili ng asawa nyo, minsan tayo mismo pumipili ng external noises, external distractions, kasi hindi natin kaya yung noise dito.
Kahit gaano po kaganda yung preaching na ginagawa, sinasabi, hindi ma-receive. Bakit? Kinokontra mo nga yung sinasabi ng pastor sa isip mo eh. Bakit? Clouded tayo nung noise within us. Hindi natin mapanghawakan yung pangako at mga panuto ng Panginoon. Bakit? Ang daming tumatakbo dito. God is giving His instructions, His directions, His promises. Pero bakit hindi natin masalo? Bakit hindi tayo makapaganda? Preparation starts from receiving those directions. Pero hirap natin makuha. Bakit? Ngayon pong umaga na to. Gusto po ba natin talaga makuha yung pangako ng Lord? Do we really want to take hold of tomorrow? Ngayon po umaga na to, we're going to pray po. Personally, we cannot shut down the external noise. External nga yun eh. Pero can we ask the Lord, Lord, can you pacify my heart? Can you calm down my mind? The storms within me.